Naku po, Kuya Lin. Dahan-dahan ka lang sa pagmamaneho. Bagong linis lang yung landslide sa unahan. Alam ko, kapag natapos ko, tong 18 oras na deadline, makukuha ko na yung 30,000 pesos. Sapat na yun para sa dialysis ng katay ko sa susunod na linggo. Hindi siya mawawalan ng gamot. May 600 kilos ng Red Lantern cherries sa likod. Kahit kalahating piraso lang ang masira, si Boss Zhao, babawasan ang sweldo ko. Madaling masira tong mga prutas kapag masyadong nayanig. Huwag kang biglang magpreno, ha? Steady lang. Walong driver ang nahanap ni Boss Zhao, pero lahat sila nagsabing sa ganitong malakas na ulan. Parang nagpapakamatay ang pagmamaneho sa daang to. Ayaw nila kahit magkano pa ang ibayad. Bakit ikaw, naglakas loob kang tanggapin? Kailangan ng katay ko ng pera para sa dialysis. Ay, nakalimutan ko. Narinig ko kay Boss Zhao dati. Kailangan ng tatay mo ng dialysis sa susunod na linggo. Di ba? Kulang ng 30,000 pesos para makumpleto. Di ba? Ilang taon ka na bang nagmamaneho sa daang to? Ang tiwala mo sa sarili. 12 aon. Pero sa mga nakaraang biyahe mo, nakaranas ka na ba ng ganito kalakas na ulan? Ngayon lang. Ngayon lang pero naglakas loob ka pa ring tanggapin. 3 sasakyan ang nahulog sa daang, tunoong nakaraang taon, dahil sa malakas na ulan. Hindi na nga nakuha ng buo ang mga tao. Talaga bang ayaw mo nang mabuhay? Mahalaga ang buhay ko, pero mas mahalaga ang buhay ng tatay ko. At may 12 taon na akong karanasan sa pagmamaneho sa bundok. Kaya tinanggap ko ang trabahong ito dahil kumpleto ang aking paghahanda para sa kaligtasan. Kahit na, mag-ingat ka pa rin. Ang deadline ni Boss Zhao ay 18 oras. Kapag na-late ng 1 minuto, hindi na tatanggapin ng huli seller. Mawawalan siya ng daan-daang libo, at wala kang makukuhang kahit isang kusing. Abot tayo. Ang galing mo talagang magmaneho. Akala ko kanina ay, mahuhulog tayo sa bangin at kakainin ng baboy ramo. Huwag kang maingay, tumingin ka sa daan. Gutom ka ba? May tinapay ako sa bag ko. Gusto mo bang kumain muna? Kuya, ang galing mo talaga. Noong nakaraang linggo, may driver na naghatid ng cherries. 1 katlo ang nasira, kaya nagbayad siya ng mahigit 20,000. Pero sa iyo, wala man lang nasira. Manman, naihatid na ang kargamento. Opo, kakapirma lang ng huli seller. Kumpleto at walang sira. Mabuti, mabuti. Alam kong kaya mo. Papasugin ko ang anak kong si Zhao Li. Pabayaran ka. 30,000, walang bawas. Hintayin mo siya sa labas ng palengke. Malapit lang siya. Dating siya sa loob ng 1 minuto. Sage po. Kuya, binibigyan ka ni Zhao Degi ng 30,000. Kailangan namin ang pera sa bahay. Kahit kaunti lang ang bawas, sige na. Basta makuha lang. Lahat naman tayo may pinagdadaanan sa trabaho. Kung may trabaho ulit, ay rekomenda kita. Kampante kami sa galing mo. Ikaw si Lin Man? Inapaghintay ako ng katay mo dito para sa bayad. Ah, yung biyahe ng cherry, di ba? Nasa'yo na ang pera. Tingnan mo. Anong ibig mong sabihin? Sabi ng tatay mo, 30,000. Bakit 2,500 lang? 30,000? Nagbibiro ka ba? Ang luma mong pick-up, 30,000 sa isang biyahe. Karapat-dapat ka ba? Ang tatay mo mismo ang nakipag-usa. 30,000 para sa 18 oras na delivery. Ang kargamento, buo at walang sira. Pirmahan na nga. Anong silbi ng pirmahan lang? Nasaan ang kontrata? Nakasulat ba sa papel? Kailan sinabi ng tatay ko na 30,000? Bakit hindi ko alam? Pwede mong kawagan ang tatay mo. Walang oras ang tatay ko para kausapin ka. Isa ka lang mahirap na driver sa bundok. Sobrang dami na nga ang 2,500 para sa'yo. Huwag kang abusado. Young Master Zhao, hindi naman ganyan ang dapat sabihin. Alam naming lahat ang biyaheng yan. Si Boss Zhao, 8 driver ang hinanap niya dati. Kahit 50,000, walang nangahas tumangga. Si Kuya Lin, isinugal ang buhay niya sa 18 oras na biyahe. Walang sira ang kargamento. Ang 30,000 ay hindi talaga malaki. Anong pakialam mo? Sino ka ba para makialam dito? Ayaw mo na bang magnegosyo sa palengke? At tawagan ko ang tatay mo para linawin ang lahat ng harapan. Anong tatawagan? Sabi ng tatay ko, 2,500 lang ang ibibigay. Kung gusto mo, kunin mo. Kung ayaw mo, wag. Kung ayaw mo, ibabalik ko na ngayon. May recording ako sa dashcam. Ang usapan ninyo ng tatay mo noon, na 30,000, lahat yon na record. Anong silbi ng recording? Wala kang kontrata, kahit saan ka magreklamo, walang mangyayari. Kahit manalo ka pa sa kaso, abutin ng kalahating taon ang proseso. Kaya mo bang maghintay ng ganoon katagal? Kung patatagalin mo pa, maantala ang pagpapagamot ng tatay mo. Huwag mo kaming sisihin. Kunin mo na muna ang 2,500 para sa emergency. Mas maganda yan kaysa wala kang pera. Di ba? Hindi pwede ang kulang kahit ₱1 sa 30,000. Oh, matigas ka pala. Sige, gusto mo ng 30,000, di ba? E di maghintay ka. Tingnan natin kung sino ang magbibigay sa'yo. Hindi ka pwedeng umalis. Linawin mo ang usapan. Ano, gusto mo pang manakit? Subukan mong galawin siyang Master Zhao. Hindi ako mananaki. Gusto ko lang ang 30,000. Karapat dapat ako dyan. Karapat dapat? Sa tingin ko nababaliw ka na sa pera.
Umalis ka nga diyan, huwag kang humarang sa daan ko. Kung magulo ka pa, hindi ko na ibibigay sa'yo kahit ang 2,500. Maniniwala ka ba? Gusto mo pa ng 30,000? Nanaginip ka. Ang tatay niya ay nasa ospital pa, nagda-dialysis. Kaya ba niyang maghintay? Ang pagbibigay sa kanya ng 2,500 ay sobra na nga. Pagkatapos ng ilang araw, kapag wala na siyang pambayad sa ospital, babalik siya dito na umiiyak para humingi ng 2,500. Ang galing mo talaga, Yaw Master Zhao. Isang salita mo lang, nakatipid ka na ng mahigit 20,000. Siguradong pupurihin ka ni Uncle Zhao kapag nalaman niya. Siyempre, matagal nang naisip yan ng tatay ko. Sabihin lang na walang kontrata. Ano ang magagawa niya? Isang mahirap na driver lang yan. Wala namang magagawa yan. Ay, nandito na si Xiaoman. Halika, umupo ka. Ihahanda kita ng tubig. Huwag na. Nandito ako para kunin ang 30,000 piso. Hay, hinahanap ko nga, yang bastos na batang, yan para singilin. Bakit 2,500 lang ang ibinigay niya sa'yo? Malinaw kong sinabi sa kanya, na bigyan ka ng 30,000. Bakit ba ang bata na yan ay napakawalang kwenta sa trabaho? Huwag na kayong tumawag. Sabi niya, walang kontrata. Hindi niya kinikilala ang kasunduan sa 30,000. Xiaoman, sasabihin ko sa'yo ang totoo. Iho, itong trabahong ito, totoo namang pinaghirapan mo yan. Pero yang 30,000, hindi ba't medyo malaki? Kinausap ko kasi, yung ilang lumang driver. Sabi nila, ang trabahong yan ay 3,000 lang ang halaga. At handa pa silang tanggapin. 8 driver ang nilapitan mo. Walang nangahas tumangga. Kaya ako ang nilapitan mo. Ay, hindi ba't kulang lang talaga sa tao noong mga araw na yon? Ngayon, huminto na ang ulan. Madali nang daanan ang kalsada. Kahit sino na pwedeng magmaniho. Kaya syempre, hindi na ganoon kalaki ang halaga. Nagmamaneho ako noon habang umuulan ng malakas. Anumang oras pwedeng gumuho ang kalsada. Ay, pero nakabalik ka naman ng ligtas. Hindi ba? Walang nangyaring masama. Ganito, dadagdagan ka pa ni Tio ng 500. Gawing 3,000 at tapusin na natin to, okay? Hindi na rin maliit ang 3,000. Kahit magmaniho ka pa ng ibang trabaho sa kalahating buwan. Hindi ka kikitang ganoon kalaki. Gusto ko yung 30,000. Ikaw mismo ang nangako. Ay, seryoso ka pa talaga diyan? May kontrata ka ba? Nakasulat ba sa papel? Kung walang kontrata, kahit anong sabihin mo, walang silbi. May recording ako sa dashcam. Ihahatid sa probinsya sa loob ng 18 oras. At 30,000, walang bawas. Ano ba yang recording na yan? Nainom ako noon, kaya kung ano-ano lang ang nasabi ko. Kahit yon, bibilangin mo, bukod pa rito, ang bagay na walang pirma. Kahit dalhin mo pa yan sa korte, walang papansin sa'yo. Aba, naglakas loob ka pang pumunta rito. Mabuti na nga yung 3,000 na ibibigay namin sa'yo. Huwag kang abusado. Gusto ko yung 30,000 na nararapat sa akin. Nararapat? Sino ang makapagpapatunay niyan? Ilabas mo ang kontrata. Agad kong ililipat ang 30,000. Ilabas mo ang kontrata. Agad kong ililipat sa'yo ang 30,000. Kung wala kang mailabas, umalis ka na. Huwag mo kaming abalahin sa pagkuha ng cherries. May recording ako. Walang silbi yang recording mo. Kung hindi mo maintindihan, umalis ka na agad. Kung hindi, ipapaalis kita. Baka mapahiya ka lang. Linman, huwag ka nang magulo. Ang tatay mo ay nasa ospital pa. Kunin mo na yang 3,000 at bayaan mo na ang bayarin sa ospital. Mas mahalaga yan kaysa sa lahat. Kung ipagpapatuloy mo yan, kapag naantala ang gamot, ikaw ang talo. Ama ba? Binata, huwag ka nang makipagtalo. Noong nakaraang linggo, may isa pang driver. Niloko siya ng 8,000. Walang kontrata, kaya hindi nanalo sa kaso. Inabot ng 2 buwan. Naantala pa ang operasyon na matanda sa bahay. Hindi mo kayang maghintay. Kunin mo na yung 3,000 at umalis ka na. Mas mabuti yan kaysa wala kang makuha. Gusto mo ba yang 3,000 o hindi? Pagkatapos ng araw na ito, hindi ko na ibibigay yan. Sa huli, wala kang makukuha ni isang kusing. Mas lalo lang maantala ang pagpapagamot ng tatay mo. Kukunin mo ba o hindi? Sabi ko na nga ba, hindi yan manggugulo. Mahirap na driver lang yan na nagmamaneho sa bundok. Wala yan panama sa atin. Sobrang laki na nga ng 3,000. Pagkatapos ng ilang araw, kapag wala siyang pambayad sa ospital, babalik yan na umiiyak at magmamakaawa sa atin. Para kunin yung 2,500. Haha, nagbuyat ka na naman. Ang pula ng mata mo, parang kuneho. Hindi, maaga lang akong nagising kagabi para maghatid ng kargamento. Sabi mo noong nakaraang linggo, may malaking trabaho ka. Nakuha mo na ba ang pera? Sapat ba para sa dialysis sa susunod na linggo? Huwag mo na naman akong pagtaguan. Nakuha ko na, eksaktong 30,000. Sapat na yan para sa 2 buwan. Huwag kang mag-alala. Anong trabaho yan at ang laki ng pera? Nagmaneho ka ba sa paakyat na kalsada sa bundok habang umuulan? Mas mahalaga ba ang pera kaysa buhay? Ang sakit ko, dahan-dahan lang ang pagpapagamot, hindi nagmamadali. Huwag mong isugal ang buhay mo. Hindi, tumigil na ang ulan bago ako umalis. Ligtas na ligtas. Dali, inumin mo na. Masama sa tiyan kapag malamig. Ikaw talaga, puro magandang balita lang ang sinasabi mo, hindi ang problema. Kahapon, narinig ko ang nurse na nagbubulungan. Sabi niya, 3 araw na raw akong may utang, di ba? Kung hindi mo sinabing nakuha mo na ang pera ngayon, balak ko nang itigil ang gamot at umuwi na lang. Kahit paano, hindi naman gumagaling ang sakit na to.
sayang lang ang pera. Huwag kang magsalita ng ganyan. Malaki ang sasagutin ng PhilHealth. Magkatrabaho pa ako ng 2 buwan. Makakaipon na ako ng pera para sa kidney transplant. Maggagaling ka lang. Huwag kang mag-alala sa iba. Daan-daang libo ang kailangan para sa kidney transplant. Hindi madaling ipunin yan. Sa edad kong ito, wala na akong pakialam kung magpalit man o hindi. Huwag mong masyadong bigyan ng pressure ang sarili mo. Alam ko ang ginagawa ko. Inumin mo na. May trabaho pa ako mamayang hapon. Alis na ako pagkatapos mong uminom. Mag-ingat ka sa daan. Huwag kang magmadali. Opo. Xiao man, kung kulang ang pera, mayroon pa akong passbook sa drawer ko. May 20,000 doon. Galing yan sa benta ng lumang bahay. Gamitin mo, huwag kang magpahirap sa sarili mo. Hindi na po, sapat na ang pera. Magpahinga ka lang po ng maayos. Babalik ako sa susunod na linggo para bisitahin ka. Ang tigas talaga ng ulo ng batang yan. Ikaw ba si Linman? Ako nga, may kailangan ka ba sa akin? Ako si Weidong. Mayroon akong chain ng mga premium na prutas. Narinig mo na ba ang Xianji? Noong nakaang linggo, naghatid ka ng 600 kilos ng Red Lantern cherries. Sa probinsya, sa wholesale market. Nandoon ako noon para kumuha ng paninda. Nakita ko ang lahat. Oh, may kailangan ka. Alam kong may utang sa'yo, si Zhao Degi, na 30,000 piso. 2,500 lang ang ibinigay niya sa'yo. Hindi kayo pumirma ng kontrata, tama. Paano mo nalaman? Maliit lang ang mundo ng prutas dito sa probinsya. Sino ba ang hindi nakakakilala sa ugali ni Zhao Degi? Hindi lang isa o 2 driver ang naloko niya. Matutulungan kitang mabawi ang 30,000 piso. Walang bawas. Bukas ng umaga, alas 10. Hihintayin kita sa lumangsaan sa paanan ng bundok. Bakit mo ako tinutulungan? Hindi tayo magkakilala. Hindi ko kailangan ng tulong mula sa mga estranghero. Hindi ako gumagawa ng kawanggawa. May alok akong kooperasyon sa'yo. 3 buwan akong nagtanong sa buong kabundukan. Ikaw lang ang nakapagmaneho sa gitna ng malakas na ulan. Sa loob ng 18 oras sa paikot-ikot na daan. At naihatid ang mga cherry ng buo sa probinsya. Matagal na kitang hinahanap. Gusto mo akong kunin para magmaneho. Hindi lang mas malaki ang kikitain mo kaysa sa pagmamaneho. Mas stable pa. May gagawin pa ako. Kailangan kong kausapin ang mga magsasaka tungkol sa presyo ng pagbili. Bukas na natin pag-usapan ng detalyado sa tsaan. Kung gusto mong makuha ang 30,000 piso para sa dialysis ng tatay mo, dumating ka sa tamang oras. Kung hindi, ayos lang. Parang hindi ko na lang sinabi. Uminom ka ng malamig para maibsan ang init. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Sabi mo, may recording ka sa dashcam mo. Ay demanda mo si Zhao Degi. Ang proseso ng mediation at paglilitis ay abutin ng 3 buwan. Kung manalo ka, aakyat pa siya sa korte at abutin pa ng kalahating taon. Makakapaghintay ba ang dialysis ng tatay mo? Balak ko rin sanang kumuha ng pera at kumonsulta sa abogado. Pero ang dialysis ng katay ko, hindi na makakapaghintay ng matagal. Paano mo ibabalik ang 30,000 na sinasabi mo? Ako ang kukuha para sa'yo. Makukuha mo sa loob ng 3 araw. Walang bawas. Hindi mo kailangang magbayad ng abogado. Hindi mo rin kailangang pumunta sa korte. Ano ang kapali? Wala na akong ibang mahalagang bagay, kundi ang galing ko sa pagmamaneho. Ang galing mo sa pagmamaneho ang kailangan ko. Umuupa ako ng lumang bodega para gawing cherry collection point. Kailangan ko ng team leader para sa transportasyon. Marunong lang akong magmaneho. Hindi ako marunong mamahala ng tao. Kaya mong ihatid ang 600 kilos ng cherries. Sa probinsya ng ligtas, kahit umuulan ng malakas. Ano ba naman ang pamamahala ng ilang driver? 8,000 piso ang buwan ng sahod. May 5 insurances at housing fund. Sa katapusan ng taon, may bonus ka batay sa dami ng transportasyon. Ang bayarin sa ospital ng tatay mo, pwede kong i-advance sa'yo. Hanggang 100,000 piso ang pwedeng i-advance. Babayaran mo na lang dahan-dahan mula sa sahod at bonus mo. Walang interest. Para lang makahanap ng driver, gagastos ka ng ganito kalaki. Hindi ako naghahanap ng driver. Naghahanap ako ng taong kayang buksan ang ruta ng transportasyon na ito. Naisip mo ba, ang mga cherry sa bundok, mas mahal ng 3 piso kada kilo kaysa sa mga nasa kapatagan. Direkta akong bibili mula sa mga magsasaka. Kaya mas makakatipid ako ng 2 piso kada kilo kaysa bumili kay Zhao Degi. Sa pagbili pa lang ng cherry, makakatipid ako ng mahigit 1,000,000 sa isang taon. Ano ba naman yang sweldo mo? Sa buong kabundukan, ikaw lang talaga ang kaya magmaneho sa paakyat na kalsada sa gitna ng malakas na ulan. 3 buwan akong naghanap at tinanong ko ang 27 na veteranong driver. Ang iba, ayaw magmaneho. Ang iba naman, sa isang biyahe, nasira ang isang katlo ng kargamento. Ikaw lang ang naghatid ng 600 kilos ng cherry na walang ni isang gasgas. Karapat-dapat ka sa presyo na yan. Kaya ako nag-alok ng ganito, hindi ako lugi. Bakit ako maniniwala sa'yo? Paano kung ikaw din, tulad ni Zhao Degi, hindi tutupayin ang mga pangako mo? Ito ang kasunduan sa pag-upa ng acquisition point. Kakasigin ko lang, 3 taon ang upa, may selyo na ng kumpanya, at ito ang kopya ng business permit. Ang kumpanya ko, kung hindi ka pa rin panatag, pwede tayong pumirma muna ng kontrata sa serbisyo. Lalagyan ko ng selyo ng kumpanya. Hindi na yan matatakasan kapag nakasulat na. Paano mo makukuha ang 30,000 sa loob ng 3 araw, gaya ng sabi mo? Ang mga tao sa industriya ay takot na masira ang reputasyon.
Maraming tao na ang niloko ni Zhao Degi. Kapag ibinunyag mo lang na niloko kanya ng 30,000 at 250 lang ang ibinayad niya. Sa pagtitipon ng lahat ng fruit merchant sa buong syudad, walang maglalakas loob na kumuha ng kanyang paninda. Walang maglalakas loob na mag-supply sa kanya. At ang mga driver ay hindi rin kukuha ng kanyang trabaho. Hindi siya tatagal ng 3 araw at siya mismo ang magbibigay sa iyo ng pera. Ano ang gusto mong gawin ko? Wala kang kailangang gawin. Mamayang hapon, sumama ka sa akin sa quarterly gathering ng mga fruit merchant. Kung may magtanong, sabihin mo lang ang totoo. Tutulungan kitang mabawi ang 30,000 na yan. Paano kung magtrabaho ka sa akin ng 3 taon? Bawiin muna natin ang 30,000. Kapag nasa kamay ko na ang pera, pipirmahan ko agad ang kontrata sa iyo. Kung 3 taon, 3 taon. Mabilis ka. Tara. Tara, dadalhin na kita ngayon sa lugar ng pagtitipon. Tamang-tama, oras ng kainan. Nandoon lahat sila. Pupunta tayo ng ganyan. Bakit hindi? Ikaw ang bida ngayon. Lahat sila ay curious kung anong itsura ng driver na kayang magmaneho sa malakas na ulan. Sa paakyat na kalsada. Boss Wei, let ka ng kalahating oras, 3 shot ang parusa. Pwede akong maparusahan. Pero ipakikilala ko muna sa inyo ang isang matapang na tao. Ito si Linman, na noong nakaraang linggo, sa gitna ng malakas na ulan, nagmaneho ng 18 oras at naghatid ng 600 kilos ng Red Lantern cherries ng buo sa wholesale market ng probinsya. Ikaw pala yan. Noong nakaraang linggo, narinig ko sa mga wholesaler. Sa market ng probinsya, na walang ni isang cherry na may galos. Sa batch na yon, akala ko nagmamayabang lang ang mga lumang driver. Hindi ko inakalang ganoon ka pa pala kabata. 12 taon na akong nagmamaneho sa mga kalsada sa bundok. Si Boss Zhao, ang kuripot na yon. Siguradong hindi ka binayaran ng malaki, di ba? Dati, naghanap din ako ng driver para sa biyaheng yon. Walang nangahas tumanggap kahit 50,000 ang bayad. Sabi nila, parang nagpapakamatay ang magmaneho sa daang yon sa gitna ng malakas na ulan. Nagkasundo kami sa 30,000, pero 2,500 lang ang ibinigay niya sa huli. Walang kontrata. Alam ko na talaga na si Zhao Degi ay ganoon ang ugali. Noong nakaraang taon, nag-supply siya sa akin ng 1,000 kilos ng cherries. Pero may halo itong 150 kilos ng sirang prutas. Nalugi ako ng mahigit 20,000. Nang singilin ko siya, nagkunwari pa siyang walang alam. Sabi niya, sa cold storage ko raw nasira. 2 buwan ko siyang kinulit. Pero 5,000 lang ang naibalik ko. Tama ka. Noong nakaraang taon, 5 beses akong naghatid ng kargamento para sa kanya. Pero may utang siyang 8,000 sa akin sa freight. Inabot ng kalahating taon bago niya bayaran. Pero 2,000 lang ang ibinigay niya sa huli. Sabi niya, binawasan niya raw dahil naantala ako sa daan. Pati kontrata pinirmahan ko na. Wala akong mapuntahan para magreklamo. Yung cherries na binigay niya sa akin noong nakaraang buwan, alahati doon malambot na. 1 tatlo ng order ang binalik ng customer. Nalugi ako ng mahigit 10,000. Nang hanapin ko siya, binlock niya ako agad. Hindi na ako mangangahas na kumuha ng paninda niya ulit. Noong nakaraang taon, umorder ako sa kanya ng 500 gin. Ang cherries para sa benepisyo ng mga empleyado. Ang binigay niya sa akin puro maliliit na bunga. Diretso akong pinagalitan ng mga empleyado ko ng kalahating buwan. Niloko rin niya ang pera ng mga magsasaka ng prutas. Nang bumili ng cherries, usapan 15 bawat gin. Pero nang magbayaran, ginawa niyang 8 lang. Nag-ingay ang mga magsasaka sa kanyang istasyon ng bilihan. Pero pinapaalis niya lang ang mga tao. Boss Wang, bakit ka tumawag? Bibili ka ba ng cherries? Kaka-receive ko lang ng batch ng premium Red Lantern cherries. Malalaki at matatamis. Bibigyan kita ng pinakamababang presyo. Anong cherries ang binibili? Tinatanong kita. Yung 1,200 gin ng cherries noong nakaraang linggo. Magkano ang ipinangako mong ibibigay? Sa driver na si Linman? Ah, yun ba? Hindi ko masyadong alam. Anak ko ang nag-asikaso niyan. Bata pa siya at walang alam. Malamang kulang ang binigay na pera? Kakausapin ko siya mamaya, huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng hustisya. Wala kang alam o wala kang hiya. Noon, umiyak ka at nagmamakaawa. Naghanap ng 8 driver. Walang nangahas kumuha ng biyaheng yan. Isinugal niya ang buhay niya para lang maihatid sa'yo. Walang kahit anong sira ang kargamento. Ganyan mo lang batratuhin ang tao. Ay, Boss Wang, sinong nagsabi sa'yo ng kalokohan yan? Wala namang usapan ng 30,000. 3,000 lang ang binayaan ko. Masadong malaki ang hinihingi ng batang yan, nangungutong lang yan sa akin. Kalokohan. Akala mo ba tanga kami? Kahit 50,000, walang kukuha ng biyaheng yan. Sa 30,000, sobra-sobra na ang kinita mo. Sinasabi ko sa'yo, Zhao Degi, lahat ng narito ngayon, mga may-ari ng prutas. Wala nang bibili ng paninda mo simula ngayon. Wala na ring magsusupply sa'yo. At wala nang driver na kukuha ng biyahe mo. Itago mo na lang yung mga cherry mo. Ang mga taga-bili ko simula ngayon, hindi nakukuha ng paninda mo, Zhao Degi. Huwag ka nang lumapit sa akin. Lahat ng driver sa fleet ko, hindi na kukuha ng biyahe mo. Ikaw na lang ang magbenta sa probinsya. Huwag, Boss Wang. Pag-usapan natin to ng maayos. 30,000 lang naman yan, di ba? Babayaran ko. Ita-transfer ko agad kay Linman, okay ba? Huwag nyo naman akong putulan ng negosyo. Kung ita-transfer mo o hindi, problema mo yan. Ang ugali mong yan. Hindi ka nabibilang sa aming grupo. Anong klaseng tao yan? Ang dami ng naloko. Dapat matagal na siyang tinuruan ng leksyon. Kapatid, huwag kang mag-alala. Sa loob ng 3 araw, siguradong kusa siyang lalapis sa'yo para magbayad. Kung hindi, tutulungan kitang humanap ng paraan. Hindi ako naniniwalang hindi siya kayang disiplinahin. Salamat, Boss Wang. Salamat sa inyong lahat, mga boss. Bakit ka nagpapasalamat? Naglabas lang din kami ng sama ng loob. Ang tagal na niya kaming niloloko. Sa wakas, may makakapagpatino na sa kanya.
Nga pala, bata. Ano ang plano mo pagkatapos nito? Tatanggap ka pa rin ba ng mga random na trabaho? Dito sa Kin, madalas may trabaho sa paghahakot ng prutas. Magaling ka, kaya kampante ako. Bibigyan kita ng 20% mas mataas na presyo kaysa sa iba. Inimitahan ako ni Boss Wei. Ang pagkuha ng punto bilang pinuno ng transportasyon. Ay, maganda yan. Legal ang negosyo ni Old Way. May 5 insurances at 1 housing fund. Mas stable kaysa sa pagkuha ng random na trabaho. At hindi mo na kailangang makatagpo ng mga walang hiya tulad ni Xiao Degi. Hindi ba nagda-dialysis pa rin ang tatay mo sa ospital? Kung may problema ka sa hinaharap, magsalita ka lang. Tutulungan ka namin sa abot ng aming makakaya. Paano nyo nalaman ang tungkol sa atay ko? Sinabi sa amin ni Old Way. Alam naming kailangan mo ng pera. Kaya ka nagpakadelikado. Patanggapin ang trabaho ni Zaudegi. Lahat tayo ay maliliit na negosyante. Sino ba ang walang pinagdadaanan? Dapat lang na magtulungan tayo. I-speaker mo, pakinggan natin kung ano ang sasabihin niya. Lin, pag-usapan natin yan ng maayos. Nasaan ka? Magkita tayo at pag-usapan. Ang tungkol sa pera, madali lang pag-usapan. Ang 30 mil, ibibigay ko ng buo. Okay ba? Nasa syudad ako, kumakain kasama ang mga kaibigan. Kung may kailangan ka, sa telepono na lang. Hindi malinaw sa telepono. Babalik ka ba sa bundok bukas? Okay ba? Hihintayin kita sa acquisition station. Kukunin ko na ang pera ngayon. Gusto mo cash o bank transfer? Kahit ano. Basta kausapin mo lang yung mga boss na yan. Huwag nilang putulin ang kabuhayan ko. Okay ba? Babalik ako sa bundok bukas ng umaga. Tingnan mo, nagmamadali siya. Hahaha. Bakit hindi siya nagmamadali noong niloloko niya kami? Ang mga taong tulad niya ay hindi titigil hanggat hindi nakikita ang kabaong. Huwag kang masyadong magsaya agad. Alam mo naman kung anong klaseng tao, si Zaudegi. Hindi niya ibibigay ang pera ng ganoon kadali. Siguradong may iba pa siyang pakulo. Bukas, pagbalik mo para makipagkita sa kanya. Huwag kang bibitaw. 30 mil lang ang hingin mo. Huwag kang pumayag sa anumang ibang kondisyon. At huwag kang pipirma ng kahit ano. Naiintindihan mo. Alam ko, hindi ko sila hahayaang makalamang. Kuya, ito ang contact details ko. Kung sakaling kakaunti ang trabaho kay Boss Wei, mayroon din akong trabaho sa pagmamaneho sa bundok na ibibigay sa iyo. Tiwala ako sa galing mo sa pagmamaneho. Salamat, Kuya Liu. Nandito na si Linman. Umupo ka, umupo ka. Magpapakape ako sa'yo. Wag na. Nandito ako para kunin ang 30,000. Ay, pera lang yan, usapan natin yan. Naku, medyo mahigpit ang budget ko ngayon. Halos hindi na tumatakbo ang negosyo ko. 1-0, 0-0-0 na lang, tapos ng usapan, okay? Hindi, 30,000 ang usapan. 15,000, 15,000 na lang, okay na yan? Talagang hindi ko makakalap ang ganoong kalaki. Nakikita mo naman, wala nang bumibili ng mga produkto ko ngayon. Masisira na ang mga cherry ko dito. Nung una, 30,000 ang sinabi mo. Hindi mo naman sinabi noon na hindi mo makakala. Na-deliver ko ng maayos ang mga produkto. Kaya dapat bayaran mo ako ayon sa usapan. 20,000, 20,000, 20,000 na lang ang kaya ko. Kung pumayag ka, i-transfer ko na sa'yo ngayon. Makipag-usap ka pa sa mga boss na yan. Patuloy-tuloy silang bumibili ng mga produkto ko. Okay? Dagdagan kita ng 2,000 para sa hirap mo. Kailangan ko ang 30,000. Hindi pwedeng kulang kahit piso. At isa pa, ang sinabi ko sa mga boss na yan ay totoo. Hindi ako naninira, kaya hindi kita matutulungan. Sige. Pwede kitang bigyan ng 30,000. Pirmahan mo muna ang statement na to. Ibibigay ko na sa'yo ang pera ngayon. Pwede cash, pwede ring bank transfer. Ako, si Linman, kamakailan ay napakalat ng sismis tungkol kay Zaudegi na may utang siya sa akin na 30,000 para sa bayad sa transportasyon. Ang aktual na napagkasunduang halaga ay 3,000 yuan. Lahat ng pahayag ay hindi totoo. Handang humingi ng paumanhin sa publiko kay Zaudegi at magbayad ng 1-0, 000 yuan bilang danyo sa reputasyon. Sobrang kalokohan naman yan. Hindi ko pipirmahan yan. Kung hindi ka pipirma, wala kang makukuhang pera. Kung hindi ka pipirma, sasabihin kong, sinasadya mong magpakalat ng sismis at siraan ako. Sinasadya mong makipagsabuatan sa iba para sirain ang negosyo ko. Kahit magdemanda ka pa, maami akong paan para patagalin ang kaso. Kung patatagalin mo pa, baka maantala ang pagpapagamot ng tatay mo. Huwag mo kaming sisihin. Hindi ako nagkakalat ng sismis. Bakit ako pipirma? Dahil sa 30,000 yuan. Dahil kailangan ng tatay mo ang pera para sa dialysis. Pag-isipan mong mabuti. Kapag pumirma ka, makukuha mo agad ang 30,000. May pambayad na sa dialysis ng tatay mo. Makakaipon ka pa para sa kidney transplant. Kung hindi ka pipirma, wala kang makukuhang kahit isang kusing. Bukas, titigil na ang gamot ng tatay mo. Ikaw na ang magdesisyon kung alin ang mas sulit. Binibigyan ka na nga ng mukha ng tatay ko. Di ba? Okay na nga yang bibigyan ka ng 30,000. Ano ba naman yang pipirma ka lang sa isang pahayag? Hindi ka naman mababawasan ng laman. Huwag kang abusado. Hindi ako nagkakalat ng sismis. Bakit ako pipirma? Ayaw mong pumirma, ano? Sasabihin ko sa'yo, kung hindi ka pipirma ngayon, huwag ka nang umasang makukuha mo ang pera. Subukan mo. Subukan mong pigilan ako. 12 taon na akong nagmamaneho sa bundok. Anong klaseng bagyo at alon ang hindi ko pa nakita? Makatakot ba ako sa isang mayaman na walang ginawa kundi maging bastos? Ikaw, anong gagawin mo?
Gusto mo pang manakit? Sasabihin ko sa'yo, kung maglakas loob kang saktan ako, tatawag agad ako ng pulis. Ang tatay mo ay nakaratay pa rin sa ospital. Kung makukulong ka, sino ang mag-alaga sa kanya? Hindi ako mananakit. Gusto ko ang 30,000. Imposibleng pirmahan ko ang pahayag na yan. Bigyan mo ako ng pera ngayon. O alis ako. Bahala ka. Sobrang abusado mo naman. Manahimik ka, Lin Man. Pag-isipan mo ulit ng mabuti. Walang masama sa pagpirma mo. Ang mahalaga ay makuha mo ang pera. Ang iba ay walang kabuluhan. Hindi ba? Naghihintay pa ang tatay mo sa ospital para sa bayad. Bakit mo pinahihirapan ang sarili mo dahil sa pera? Hindi ako may problema sa pera. May problema ako sa tama at mali. Bibigyan kita ng 2 araw para makalikom ng pera. Alinman, dalhin mo sa akin ang 30,000 piso. O yang tambak mong cherries. Hintayin mong mabulok sa bodega. Ikaw ang pumili. Huwag kang umalis. Bumalik ka. Alam kong hindi ka pipirma. Pinapirma ka ba ni Zhao Degi? Sa pahayag na yan na paninira. Paano mo nalaman? Ilang taon na niyang ginagamit ang taktikang yan. Ang mga driver na niloko niya dati. Sa huli ay pumayag sa mababang presyo. O napilitang pumirma sa ganyang pahayag. Ipinagkakalat niya sa lahat na naninira ang mga driver para linisin ang pangalan niya. May 2,000 libra ng cherry ang nakasalansan sa kanyang bodega. 2 araw na lang ang itatagal niyan. Kung hindi mabenta, lahat yan mabubulok. Mawawalan siya ng hindi bababa sa 50,000. Mas nagmamadali siya kaysa sayo. Sabi niya, hahayaan niya akong maubusan ng oras. Hanggang sa huminto ang gamot ng katay ko. Hindi niya kayang magtagal. Ang anak niya ay umutang ng 100,000 noong nakaraang linggo. Araw-araw siyang dinudumog ng mga nagpapautang. Kung ang kanyang acquisition station ay walang kukuha ng paninda sa loob ng 3 araw, mapipilitan siyang magsara at ibenta ang bahay para mabayaran ang utang. Huwag kang mag-alala, hindi siya magtatagal ng 3 araw. Bukas, tatawagan ka na niya at dadalhin ang pera. Nga pala, may kausa akong mga magsasaka ng prutas mamayang hapon para pag-usapan ang presyo ng bilihan. Sumama ka sa akin. Masanay ka sa bundok. Mahigit 10 taon ka na diyan. Alam mo kung aling mga baryo ang may magandang kalidad ng cherries. At kung sinong mga magsasaka ang mapagkakatiwalaan. Tulungan mo akong magbantay. Sige, alam ko na ang Satsipo Village. Ang cherries doon ang pinakamatamis. Luma na ang mga puno. Kahit mas mahal ng 50 sentimos kaysa sa ibang baryo, madali pa ring mabenta. Hinog na sa susunod na linggo. Amang-ama. Unahin natin ang Sipo Village. Unahin natin ang Tsipo Village. Linman, tikman mo ang bunga ngayong taon, napakatamis. Mas mataas pa ang sugar content kaysa noong nakaraang taon. Mas matamis ito ng 2 degree kaysa sa 10, walang problema. Ete, ang presyo ng bilihan na ibibigay ko ay 13 piso kada kalahating kilo. Mas mataas ng 2 piso kaysa sa ibinigay ni Zhao Degi dati. Sa tingin mo, tama ba? Tama, napakatama. Dati, pinakamataas na ang 11 piso ni Zhao Degi. Tapos, mapili pa siya. Kapag marami ang may depekto, binababa niya agad sa 8 piso. Sobrang nag-alala kami. Ngayong taon, sa wakas, hindi na kami magtitiis sa kanya. Boss Wei, sana taon-taon ka na lang bumili. Lahat kami gustong magbenta sa iyo. Hindi kami maghahalo ng may depekto, huwag kang mag-alala. Pipirma ako ng 3 taong kasunduan sa pagbili sa baryo. Taon-taon, mas mataas ng 50 sentimos ang presyo ng bilihan kaysa sa presyo sa merkado. Basta sapat ang kalidad, bibilihin namin lahat ng meron kayo. Kung pumayag kayo, pwede na kayong pumirma ngayon. Ibibigay ko muna sa inyo ang 30% na paunang bayad. Sage, ayos. Ako ang unang pipirma. Ang tuition ng apo ko ngayong taon ay hindi na magiging problema. Dati, pag naghahawla ko ng mga random na trip, madalas akong tumutulong sa mga magsasaka na magdala ng cherries para ibenta. Alam ko kung gaano sila kahirapan. Pag nagtatanim sila ng cherries ng 1 taon, binababaan ng presyo ni Zhao Degi. Hanggang sa halos wala na silang kita. Ngayon, mas mataas ang presyo na ibinibigay ni Wei Dong. May long-term contract pa. Sa wakas, makakapagkita na tayo ng maayos. Yung 1,000 kilos niyang cherries, naging bulok na lahat. Kahit ang mga pangalawang klase ay hindi maibenta. Diretsong itapon na lang. Nalugi siya ng hindi bababa sa 50,000. Yung pasaway na si Zhao Li, may utang na 100,000. Gumamit ng legal na paraan ang mga nagpautang para maningil. Kinasuhan pa nila siya. Na-impound na ng korte ang mga sasakyan niya. Wala nang magawa si Zhao Degi. Ipinagbili na niya ang kanyang Boeing station. Ang presyo niya ay 150,000. Nagmamadali siyang magbenta para mabayaran ang utang. Nagpapatakbo siya ng Boeing station ng mahigit 0 taon. At biglang bumagsak. Sarili niyang kasalanan yan. Nagdahirat siya sa maraming tao. Oras lang ng panahon bago mangyari yan. Ngayon, ayaw na ng mga magsasaka na ibenta sa kanya ang kanilang ani. Walang driver na nangahas kumuha ng trabaho niya. Walang mamimili na nangahas tumanggap ng paninda niya. Kahit gusto pa niyang magpatuloy, hindi na niya magagawa. Tanggapin mo, siguradong magmamakaawa siya sa'yo. Lin Man, nagkamali si Tio. Patawarin mo na si Tio. Pwede ba? Gusto ko yung 30,000 piso. Wala akong ibang hiling. Wala talaga akong 30,000 piso ngayon. Hindi pa nabebenta ang istasyon ng bilihan. Ang utang ni Zhao Li sa sugal ay pinipilit na singilin. Wala na akong natitirang ni 10,000 piso. Tingnan mo, pwede ba ito? Pumunta ka rito at maging kapitan ng aming transport team. 10,000 piso ang buwan ng sahod. Ang 30,000 piso na utang ko sa'yo ay babayaran ko ng hulugan. 5,000 piso bawat buwan. Matatapos sa loob ng 6 na buwan. Hindi ba kailangan ng pera ng tatay mo para sa dialysis? Pumunta ka rito at magtrabaho. Mag-a-advance ako ng 5,000 piso ngayon. Para sa bayarin sa ospital mo. Pumunta ka muna at bayaran ang bayarin sa ospital. Pwede ba? Hindi ako nagkukulang sa trabaho. Gusto ko lang ng 30,000 piso na cash. Kahit 1 sentimo, hindi pwede. Wala nang ibang pag-usapan.
Linman, huwag ka namang masyadong matigas ang ulo. Pwede ba? Kung magtatrabaho ka ng paisa-isa, ang pinakamataas na kikitain mo sa isang buwan ay 5,000 piso. Bibigyan kita ng 10,000 piso. Napakagandang oportunidad, di ba? Bakit mo pa hinahanap ang 30,000 piso? Ang 30,000 piso na yan ay karapat-dapat sa akin. Wala yan kinalaman sa sahod. Hindi mo ba pwedeng magpaluwag naman? Wala na talaga akong mapuntahan. Nung niloko mo ako ng 30K noon, bakit hindi ka nag-isip na maggaluwag sa akin? Matigas ang loob mo. Mabebenta na yung station niya ngayon. Sabihin ng kaibigan ko kanina, may nag-alok ng 120K para bilhin yung station niya. Desperado siya sa utang, kaya pumayag na siya. Makukuha na niya yung pera ngayong hapon. Bukas siguradong hahanapin ka niya para ibigay yung 30K. Linman, may magandang balita ako para sa'yo. Nahanap na ang matching kidney. May available na kidney na donasyon. Perfect match yan sa tatay mo. Maaayos na ang surgery sa loob ng 2 linggo. Maghanda ka na para sa gastusin sa operasyon. Kailangan mo pa ng mga 120 V. Pag na-claim na ang insurance, 60 V na lang ang babayaran mo. Bakit ang putla ng mukha mo? May nangyari ba sa tatay mo? Hindi. Magandang balita yan. Nahanap na ang matching kidney. Maayos na ang surgery sa loob ng 2 linggo. Huwag kang mag-alala sa pera. Tulad ng sinabi ko dati, pwede kang mag-advance. 100K para sa gastusin sa ospital. Bukas ipapasa ko na sa accounting para i-deposit sa'yo. Hindi mo kailangang magmadali sa pagbabayad. Hahatiin na lang natin sa sahod mo. Salamat, Boss Wei. Bakit ka magpapasalamat? Karapat-dapat ka sa halagang yan. Pagkatapos ng operasyon ng tatay mo, kapag naayos na rin ang ating Boeing station, ikaw na ang formal na magiging kapitan ng transport team. Magtrabaho tayo ng maayos. At sa katapusan ng taon, bibigyan kita ng malaking bonus. Linman, nagkamali ako. Patawarin mo ako. Asok ka. Ang 30,000 ay buo. Bilangin mo. Ang Boeing station ay nabenta kahapon sa halagang 120,000. Ibinayad muna sa utang ni Zhao Li sa sugal. Ang natira ay pinagsama-sama para mabuo ang 30,000 na ibibigay sa iyo. Tinanggap ko na ang pera. Ang nakaraan ay tapos na. Ay, ako ang nagkamali, nalinlang ako at niloko ang maaming tao. Ngayon, wala na rin ang Boeing station. Wala nang gustong makipag-ugnayan sa akin. Kami ng anak ko ay plano na umuwi na sa probinsya bukas. Wala na kaming mukhang humarap sa industriyang ito. Kuya Lin, dati akong gago. Hindi ko dapat kinuha ang pera mo. Patawad, hindi ko dapat sinabi ang masasamang salita noon. Nababayaran mo na ba ang utang mo? Nabayaran na. Ibinenta ko na rin ang kotse ng tatay ko. Kulang pa ng 2,000. Plano kong umuwi para mangolekta. Hindi ko nahahawakan ang bagay na yan kailanman. Ilang taon ka nang nagtatrabaho sa Cherry Quality Control? 16 na taon, mula noon hanggang ngayon. Aling bundok ang may matamis na prutas? Aling basket ang may mga siyang prutas? Sa isang tingin at hawak, alam ko na, hindi pa ako nakakamali. Ang buying station ni Boss Wei, ngayon ay nangangailangan ng quality control supervisor. 7,000 piso ang buwan ng sahod, kasama ang pagkain at tiyahan. Kailangan nila ng taong may alam sa negosyo para magbantay. Kung gusto mong pumunta, tutulungan kitang kausapin siya. Anong sinasabi mo? Dati, ganoon ako kasama sa'yo. Pero inaalok mo pa rin ako ng trabaho? Hindi kita tinutulungan. Ang galing mo lang talaga sa quality control. Sayang kung hindi mo gagamitin. Inamin mo na ang mga pagkakamali mo. At nabayaran mo na rin ang pera. Basta maging masipag ka sa trabaho mo lang ngayon. Huwag kang maging tamad o manloko. Kalimutan na natin ang nakaraan. Talagang magiging masipag ako. Hindi ako magiging tamad o manloloko. At ikaw, kung talagang kaya mong tumigil, sumama ka sa akin sa pagmamaneho. Magsimula ka bilang apprentice. 3,500 piso ang buwan ng sahod, kasama ang pagkain at tiyahan. Kung magaling ka, tataas ang sahod mo kada 6 na buwan. Pero kung bumalik ka ulit sa bisyo, alis ka kaagad. Walang matatanggap na sahod. Kuya Lin, talagang handa kang tulungan ako. Sa lahat ng ginawa ko sa'yo, hindi ka galit sa akin? Galit ako, pero baka ka pa. Kung magbabago, may pagkakataon. 12 taon na akong nagmamaneho sa bundok. Marami na akong nakitang kabataan na naligaw ng landas. Basta't makabalik sa kamangdaan, ayos lang. Ang nakakatakot ay yung ayaw magbago. Magbabago ako, siguradong magbabago ako. Hindi ko na ulitin. Mag-aral akong magtrabaho ng maayos. Ano? Dinalhan ka ni Zhao Degi ng pera. Nakuha ko na ang pera. May gusto akong pag-usapan sa'yo. Sabihin mo, Si Zhao Degi, 16 na taon na siyang quality control. Walang makakatalo sa kanya sa buong kabundukan pagdating sa pagpili ng prutas. Hindi ba't ang ating istasyon ng pagbili ay nangangailangan ng quality control supervisor? Pwede ba siyang subukan ng 1 buwan? Kung magaling, mananatili siya. Kung hindi, paalisin ko siya. Babantayan ko siya. marami na siyang niloko. Mapagkakatiwalaan ba siya? Ginagarantiya ko sa aking sweldo. Kung may problema, ako ang mananagot. Asaka, tumigil na si Zhao Lei sa pagsusugal. Balak kong gawin siyang apprentice sa pagmamaneho ng transportasyon. Kung hindi siya magaling, paalisin ko silang dalawa. Sige, kung ganyan ang sinabi mo. Ano pa ang masasabi ko? Tamang-tama, kulang ako sa tao para sa quality control dito. Papuntahin mo siya bukas para magsimulang magtrabaho. Subukan muna ng 1 buwan. Ang buwan ng sweldo ay 7,000. Tulad ng napag-usapan dati. Zhao Li, bilang apprentice, 3,500. Sundin ang patakaran. Kung magaling ka, tataas ang sweldo mo. Kung hindi, walang makakatulong sa'yo. Salamat, Boss Wei. Bakit ka nagpapasalamat sa akin? Nga pala, tapos ng renovation ng acquisition point. Puntahan mo bukas para tingnan.
Tapos ng bodega at cold storage. Makakakolekta na tayo ng prutas sa susunod na linggo. Sige, pupunta ako bukas. Huwag kang ganyan. Mas mahalaga ang magtrabaho ng maayos kaysa anupaman. Talagang magtatrabaho ako ng maayos. Linman, huwag kang mag-alala. Kung gagawa pa ako ng masama, sana tamaan ako ng kidlat. Sige na. Umuwi na kayo at mag-ayos ng gamit. Bukas ng 8 AM, mag-report kayo sa acquisition point. Hanapin nyo lang si Boss Wei. Kailangan ko pang dalhan ng lugaw ang tatay ko sa ospital. Hindi ko na kayo mapatagal. Ay, Sej, bukas, darating kami sa tamang oras. Ate Lee, nakuha ko na ang 30,000 pesos ko, kasama ang naipon ko, at ang advance mula kay Boss Wei. Sapat na ang pambayad sa operasyon. Ayusin mo na lang ang operasyon para sa akin. Bukas, babayaran ko na ang bayarin sa ospital. Ang galing. Alam kong makakahanap ka ng pera. Nakaschedule na ang operasyon. Gagawin sa susunod na Miyerkules. Ipapadala ko sa iyo mamaya ang mga paalala bago ang operasyon. Maghanda ka ng maaga. Salamat, Etli. Luto na ang lugaw. Naamoy ko na nga ang bango. Millet lugaw na may kalabasa. Paborito mo. May magandang balita ako sa'yo. Nahanap na ang kidney donor, at sa susunod na Miyerkules ang operasyon. Nakumpleto ko na ang pera. Huwag kang mag-alala. Kalaga, napakagaling. Napakagaling. Akala ko hindi ko naabutin ang araw na ito. May isa pa akong sasabihin. Ibinigay na ni Zhao Degi ang pera at humingi ng kawad. Inapunta ko siya kay Boss Wei para maging quality control supervisor sa acquisition point. Si Zhao Li naman ay sumama sa akin bilang apprentice sa paghahatid. Ama ang ginawa mo. Kung kaya mong maggatawad ka. Mahigit 10 taon siyang nagtrabaho sa quality control. Kaya totoo ang kanyang kakayahan. Basta nagbago siya. Nararapat lang nabigyan siya ng pagkakataon. Huwag mong itulak ang tao sa bingit ng kawalan. Ganoon din ang iniisip ko. Pagkatapos ng operasyon sa susunod na linggo, maggagaling ka ng husto. Pagkatapos, makakasama mo na ako para tingnan ang mga cherry sa buong bundok. Seg. Ang tamis ng lugaw na ito. Ang taong inirekomenda mo ay talagang mapagkakatiwalaan. Pagdating, diretso sa trabaho. Walang paligoy-ligoy. Mas mahigpit na ngayon si Zhao Digi sa pagpili ng prutas kaysa dati. Ilang maliliit na prutas lang ang nasa basket ko. Inalis mo pa rin. Lolo, kunin mo na lang ang mga maliliit na prutas na to. Para sa mga apo mo. Ang natitira, 13 piso bawat kilo ang presyo. Hindi ko babawasan ang bayad mo. Mahigpit ang pamantayan ni Boss Wei ngayon. Kung mapupunta sa merkado ang depektong prutas, masisira ang pangalan natin. Hindi tayo pwedeng gumawa ng ganyang masamang bagay. Naiintindihan ko. Mataas ang presyo nyo ngayon at hindi nyo binabawasan ang timbang. Gusto naming ibenta sa inyo ang mga prutas namin. Mas maganda kaysa kay Zhao Digi dati, ay, mali. Mas maganda ng 100 beses kaysa sa dating pamilihan. Kuya Lin, na-deliver na ang cargo sa probinsya. Pagkatapos ay inspect ng wholesaler. Wala man lang ang may gasgas o sugat. Sabi niya, magdadagdag sila ng 3,000 kilos na order sa susunod na linggo. Hinihingi nila na tayo ang magdadala. Alam ko. 12 oras ang biyahe. Pagod ka ba? Magpahinga ka muna sa gilid. Uminom ka ng malamig na tubig. Hindi ako pagod, puno pa ako ng lakas. Kaya pa akong magbiyahe ulit. Ang pagmamaneho ni Zhao Li ngayon. Lalong gumagaling. Kahawig na ng pagmamaneho mo noong panahon mo. Huwag niyo po akong papurihin. Malayo pa ang nararating ko kumpara kay Kuya Lin. Tito, ang ganda ng paggaling mo ah. Nakakatulong ka na rito. Kalahating taon din akong nagpapagaling pagkatapos ng operasyon. Ngayon, kaya ko na ang mga magagaan na trabaho. Mas maganda nang lumabas at maghahangin kaysa nakahiga lang sa bahay. Ilang kilo ang naani ninyo ngayong taon? Mahigit 2,000 kilo. Linman, mataas ang presyo ng ani ngayong taon. Ang tuition fee ng apo ko. Hindi na ako mag-aalala. Dati, ibinebenta namin kay Zhao Degi. Ang kinikita namin sa buong taon ay sapat lang para sa tuition. Ngayon, kumita kami ng dagdag na 5,000. Balak kong bilhan ang apo ko ng bagong tablet para sa online classes. Magandang balita yan, Aling. Matamis ang prutas ninyo. Magtanim pa kayo ng marami sa susunod na taon. Ipapareserba ko ang kwota ng pagbili para sa inyo. Mas mataas pa ang presyo kaysa ngayong taon. Sig. Sa susunod na taon, itatanim ko na lahat ng 2 ektarya sa likod ng bundok ng cherries. Linman, nakumpute na ang account ngayong taon. Nakabili tayo ng 60,000 kilo ng cherries. Mas marami ng 20,000 kilo. Kaysa sa binili ni Zhao Degi noong nakaraang taon. Ang 3 ruta ng transportasyon na in-optimize mo. Binawasan ang gastos ng 20%. May netong kita na mahigit 800,000. Maganda. Mas malaki rin ang kinita ng mga magsasaka. Masaya rin ang mga customer. Tulad ng napag-usapan, bibigyan kita ng isa 0% share. Ang dividend sa katapusan ng taon ay 120,000. Ipapasa na ng finance sa card mo sa loob ng 2 araw. Lahat ng driver sa transport team ay humahanga sa'yo. Noong nakaraang buwan, bumoto sila para pumili ng pinuno. At ikaw ang binoto ng lahat. Simula sa susunod na buwan, bukod sa paghawak mo ng transportasyon, hawakan mo na rin ang quality control at pagbili. Ang buwanang sahod mo ay tataas sa 15,000. At hiwalay pa ang bonus. Hindi ko pa yata kayang hawakan ang lahat ng yan. Marunong lang po akong magmaneho.
baka hindi ko pumagawa ng maayos ang quality control. Tutulungan ka ni Matandang Zhao. Mas magaling siya sa quality control kaysa kaninuman. Walang duda na magiging maayos ang inyong pagtutulungan. Tingnan mo siya ngayon. Mas maselan pa siya sa pagpili ng prutas kaysa kaninuman. Noong nakaraang linggo, ang supermarket na nakipagtulungan sa amin ay binigyan pa siya ng 500 pisong bonus. Sabi nila, napakagaling niya sa quality control. Linman, ito po ang quality control report para sa linggong ito. Ang rate ng mga depektibong prutas ay nasa loob ng 2%. Mas mababa ng 5 puntos kaysa sa pamantayan ng industriya. Ang 5 supermarket na nakipagtulungan sa atin ay nagpadala ng mga liham ng pasasalamat. Sabi nila, ang ating mga prutas ang pinakamahusay sa buong syudad. Dati, noong nasa quality control ako, palagi kong iniisip na babaan ang presyo at haluan ng depektibong prutas. Kumita na mabilis. Maami akong naloko. Ngayon ko lang nalaman na mas matatag ang kita kapag ginagawa mo ng maayos ang kalidad. At mas matatag ang kita, masarap din ang tulog. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng pagkakataon noon. Kung hindi, siguro nagbubungkal pa rin ako ng lupa sa aming probinsya. Sarili mong sipag at galing yan. Wala yan sa akin. May kargamento sa katabing bayan sa susunod na linggo. Sama ka sa akin para bantayan ang kalidad. Sa Basabi maganda rin daw ang kalidad ng prutas doon. Sach po, ayusin ko muna ang mga trabaho ko bukas. Sama ko sa inyo. Kuya Lin, nakuha ko na ang lisensya ko sa pagmamaneho ng cold chain truck. Pwede na akong mag-long haul trips. Ang bilis naman, 3 buwan lang ng practice, pasa na. Marami sigurong effort ang inilagay mo. Opo, pagkatapos magtrabaho, nagpapapractice ako ng 2 oras araw-araw. Hindi ako nagpapabaya. 8 biyahe ang nagawa ko ngayong buwan. Lahat ng feedback ay positive. Nakakuha ako ng 2,000 na bonus. Tatreat ko kayo sa hotpot sa bayan mamayang gabi. Pwede ba? Para pasalamatan kayo ni Boss Wei sa pagbibigay ng pagkakataon. Marami akong nagawang mali dati. Nakagawa ako ng mga bagay na hindi dapat. Sisikapin kong magtrabaho ng maayos mula ngayon. Hindi ko kayo bibigin. Ako ang magbabayad ng hotpo. Bago mo palang nakuha ang lisensya. Itabi mo muna ang pera para sa pag-aasawa. Magtrabaho ka lang na maayos sa susunod. Hindi na po, hindi na po. Ang sahod ko ngayon kada buwan, kasama ang bonus, umabot ng mahigit 6,000. Naiipon ko na ang halos 30,000, sapat na yan. Dati, ang dami kong utang. Halos ikamatay na ng tatay ko sa pag-aalala. Kung hindi mo ako binigyan ng pagkakataon, baka kung saan-saan na ako namamalimos ngayon. Ako na ang manlilibre ngayon. Haha, sige, ikaw na ang manlibre. Tatawagin ko ang mga driver at manggagawa para makakain tayo ng masarap. Pinaghirapan nating lahat ang mga nakaraang araw. May sasabihin ako, ang may-ari ng cherry farm. Sa katabing probinsya ay tumawag sa akin. Mayroon silang 1,000 kilos. Ang dekalidad na cherry na ipapadala sa Shanghai. Mas delikado ang kurbadang daan sa bundok doon kaysa rito. May 10 kilometro ng daan sa gilid ng bangin. At kakauwi lang ng ulan. Mahigit 10 driver ang ayaw tumanggap ng trabaho. Pero ikaw ang gusto nilang magmaneho. Tinanong nila kung may oras ka. Puntahan mo bukas para tingnan ang ruta. Siege, bukas pupunta kami ni Zhao Li. Kakalisensya lang niya. Kaya sasamahan ko siya para matuto sa ruta. Mabuti. Kung gayon, bukas ng umaga, hinihintay ko kayo sa acquisition point. Ang galing, Kuya Lin. Matagal ko nang gustong makita ang mga daan sa bundok ng katabing probinsya. Kung totoo bang kasing delikado ng sinasabi nila, huwag kang mag-alala, mag-aral ako ng mabuti. Sa hinaharap, kaya ko na ring magmaneho sa mga delikadong daan na yan, para makatulong ako sa'yo. Nandiyan na. Ay. Kayo na ang pumili ng Sage, gusto mo. mag-order lang kayo. Mag-order lang kayo. Kung ano ang gusto nyo, kumuha lang kayo. Kumuha lang kayo. Ako ang bahala sa bayad ngayon. Ako ang bahala sa bayad ngayon. Ang laki na ng pinagbago ni Xiao Lei, Nililibre na niya ang buong team sa pagkain. Dati po kasi, wala pa akong alam. Mahigit 6,000 ang sahod ko buwan-buwan, kasama ang bonus. Nakaipon na ako ng halos 30,000. Ano ba naman ang paglibre sa inyo ng pagkain? Kung ako ang tatanungin, lahat ng ito ay dahil kay Xiao Man. Kung hindi niya binigyan ng pagkakataon ang mag-ama, baka ngayon, ninungguya pa rin sila ng mais sa probinsya. Tama po. Unahin ko pong yabot ang baso ko kay Xiaoman. Dati po, hindi ako naging tao. Si Zhao Degi. Maami akong nagawang masama. Niloko ko kayo at niloko ko rin ang lahat. Humihingi po ako ng tawad sa inyong lahat. Tapos na yan. Basta magkakabuti na lang kayo mula ngayon. Tapos na yan. Ang mga cherry na ibinenta ko kay Boss Zhao noong nakaraang taon, binabaan niya ang presyo kaya halos hindi ko na mabawi. Ang gastos sa pataba. Ngayong taon, ibinenta ko sa ating buwing station. Kumita ako ng mahigit 6,000 na dagdag. Ibinili ko ang lola ko ng bagong wheelchair. Salamat sa inyong lahat. Haha, ako rin. Kumita ako ng 8,000 na dagdag ngayong taon. Nakaipon na ako ng sapat para sa down payment. Nakabili ako ng bahay malapit sa eskwelahan sa bayan. Ang anak ko ay makakapasok na sa elementarya sa susunod na taon. Kung dati, ang sakit ko ay siguradong ikapapahamak ng anak kong silinman. Ngayon, maayos na. Naoperahan na ako at malakas na ang katawan ko. Noong nakaraang linggo, umupa ako ng kalahating ektarya ng lupa sa baryo. Ang lahat ng itinanim ko ay red lantern cherries. Mamumunga na sa susunod na taon. Pagdating ng panahon, dadalhin ko rin dito. Ibenta sa ating buying station para hindi na ako maging pabigat kay Xiaoman. Tito, bibilhin ko ang mga prutas na itinanim mo. Gaano man karami. Ako mismo ang magmamaneho para kunin. Babayaran kita sa pinakamataas na presyo ng pagbili. Haha, salamat talaga, Xiaoli. Hahaha. May sasabihin ako sa inyong lahat. Ngayong taon,
ang performance ng ating Boeing station ay double sa inaasahan. Nag-apply ako sa head office para magdagdag ng 2 cold storage sa susunod na taon at kumuha pa ng isa 0 sorters. Makikipag-ugnayan sa 5 kalapit na baryo para sa pangmatagalang kasunduan sa pagbili. Ang presyo ng pagbili ay laging 5 sentimo na mas mataas kaysa sa presyo sa merkado. Bukod pa rito, tataas ang sahod ng lahat ng isa 0%. Mayroon ding karagdagang bonus sa katapusan ng taon. Ang mga mahusay magtrabaho ay may pagkakataong mag-travel abroad. Magaling. Kuya Lin, inuman kita. Siguradong magtatrabaho ako ng maayos sa hinahara. Hindi kita pababayaan. Huwag masyadong uminom. Bukas, kailangan pa nating pumunta sa kalapit na bayan para i-check ang ruta. Mas mapanganib yung daan doon kaysa dito. Mag-ingat ka ng husto. Huwag kang mag-alala. Aralin ko ng mabuti yung mapa ng ruta ngayong gabi. Yung checkpoint sa harap, nasa gilid ng bangin yon. Kapag umuulan, madalas may landslide o gumuguho ang lupa. Kapag dadaan, sundan mo yung loob na 1 katlo ng linya. Huwag magpreno. Magbigay lang ng konting gas para dumaan ng stubble. Sa ganitong daan, pinakamabigat na kalaban ang biglaang pagpreno. Pag pinreno mo, madulas agad. Na-memorize ko na. Sa wakas, nandito na kayo. Yung isa 0,000 kilos ng cherries na to. Kung hindi pa rin maipapadala, sa loob ng 3 araw, mabubulok na lahat. Yung tuition ng anak kong babae sa college ay wala na talagang pag-asa. Anong nangyari sa mga driver na kinuha namin dati? May isang driver na nagdala ng 500 kilos, pero nag-overturn sa curve at nagbayad ng 100,000 sa damages. Kaya ngayon, walang driver na magagawang kumuha nito. Patay na kami sa stress. Narinig namin na handa kang magmaneho sa bundok kahit bagyo. Kaya humingi kami ng tulong kay Bossway para hanapin ka. Bibigyan namin ng 20% na premium sa shipping fee kaysa sa karaniwang presyo. Ang hiling lang namin, maipadala mo ng ligtas ang mga ito. Sa loob ng 3 araw, dadaling ko ang isa 0,000 kilos. Papunta sa cold storage. Huwag kang mag-alala. Kung may masira, babayaran ko ng isa 0 beses ang halaga ng bawat kilo. Salamat, pre. Ikaw talaga ang aming tagapagligtas. Mang Chen, aling bahagi ng daan ang pinakamapanganib? Pakikwento po, para maitala ko ng maaga. Iyon ay yung bahagi na dumadaan sa Ingzuya. 10 kilometro ng daan sa gilid ng bangin. Kakatapos lang umulan. May kaunting pagguho ng lupa. Mag-ingat kayo ng husto kapag dumaan kayo. Alam ko po, naitala ko na. Magaling, sa unang kakbo pa lang, ganyan na ang pagmamaneho mo. Mas mahusay ka pa sa akin noong kabataan ko. Totoo, muntik na akong mamatay sa takot kanina. Baka mahulog sa kanal. Basta't magmaneho na maingat. Huwag magmadali, ayos lang. Guro, ang galing talaga ng iyong kakayahan. Dati, ang mga driver ay nakakasira ng hindi bababa sa 5% ng kargamento. Ikaw, wala man lang ni isang gasgas. Mula ngayon, lahat ng transportasyon sa bundok ay sayo na. Tumaas ng 30% ang bayad sa transportasyon. Kuya Lin, sa buong buhay ko, ito ang unang beses na nakatanggap ako ng banderitas. Dati, kapag nakikita ako ng iba, tinatawag nila akong basagulero. Ngayon, may nagbibigay pa sa akin ng banderitas. Magtrabaho na mabuti, mas marami pang gantimpala sa hinahara. Lao Zhao, ano ang plano mong gawin sa napakaraming pera? Bibilhan ko ng gintong pulseras ang aking asawa. Noong bata pa kami, sinabi ko na bibilhan ko siya. Pero wala akong pera noon. May utang ako sa kanya sa kalahati ng aming buhay. Sa wakas, mababayaran ko na. Itabi mo ang natitirang pera. Kay Xiaoli, ipunin para sa kanyang kasal. Ang pera ko ay tatabi para sa pagpapatayo ng bahay. Magpapakasal ako sa susunod na taon. Sa panahong iyon, imbitahan ko kayong lahat sa kasal. Sige, sa panahong iyon, pupunta kaming lahat. Ay, saan ka galing? Sabi ko nga, igagawa kita ng siopaw. Inirehistro kita sa isang tour group. Alis sa susunod na linggo. Gusto mo talaga maglakbay, di ba? Nababayaran ko na ang bayad. Wala kang kailangang dalhin. Magdala ka lang ng ilang damit na pamali. Hindi pa ako nakakalabas ng probinsya sa buong buhay ko. Akala ko sa buong buhay ko, hindi na ako makakapaglakbay sa labas ng probinsya. Marami pang pagkakataon sa hinahara. Kapag hinog na ang cherries sa susunod na taon, dadalahin kita sa ibang lungsod para maglakbay. Sig. Siya Oman, dinala namin ang pleke para sa iyo. Ito ay ginawa namin, mga magsasaka ng prutas sa buong nayon, sa pamamagitan ng pag-iipon ng pera. Salamat sa paghahanap mo ng magandang pamilihan para sa amin. Ngayong taon, mas malaki ang kinita ng lahat. Gumaganda na ang buhay. Mula ngayon, ang aming mga cherry ay ibenta lang sa inyong mga collection point. Hindi namin ibebenta, kahit magkano pa ang ibigay ng iba. Salamat sa inyong lahat. Ang 4 na salitang ito ay karapat-dapat sa atin. Ha.